komisyon yan, paulit-ulit ko ba sa inyo sasabihin, 2023 pa lang, na sirain-sirain, puksain ang Pangulong Duterte at Inday Sara. Saan ka nakakakita, mga kababayan, na ang convicted criminal na si Castro ay kinontempt o actually, hindi si Castro ang may ano niyan, ang may brain, kumbaga ang may utak niyan. Ang utak niyan, si Lisa Tanas at si Tambalo sa siyang mga yan ang promotor. Si Castro ay isa lamang asong convicted criminal. Kaya nga kayo dyan sa Pilipinas, ambot sa inyo kung kailan kayo kikilos para ipagtanggol ang inyong konstitusyon. Or gusto nyo maging what? Barbaric na lang ang inyong bayan. Kaya nabubwisit ako sa inyong mga lalo na nabubwisit ako sa mga buwaka ng ginimis dyan sa Kongreso dahil wala na silang ginawa kundi mag-contempt, House of Contempt, House of Honghang. Nakakalimutan nyo ba ang nangyayari sa inyo ngayon? Nakakalimutan nyo ba hanggang ngayon ay inaaratay kayo ng baha, bagyo, kalamidad, hindi nyo kayo makabili ng tamang pagkain, ang tataas ng presyo ng bilhin, yan ang gustong pagtakpan ng Huwad Committee na yan. Dahil yan ay utos ni Lisa Tanas para mamayagpag yung buwaka ng inang butod, na yaan ang promotor. Si Franz Castro, dahil magkakampi na silang mga Jejemon, ay isa lamang utusan. Dahil nakikita nyo naman sa kanilang mga pananalita, nadudulas sila, let's stick to the plan, nababanggit pa nga ni Castro na imbis of Mr. Chair, Mr. Speaker. So ito yung mga, sabi nga natin, slip of the tongue or Freudian slip, na madalas yan sila nag-uusap. Bakit ka nagsasalita dyan sa Congress na Mr. Chair or Your Honor pero nababanggit na Mr. Speaker? Kasi mamaya, Mr. Speaker, sige, ito susundin namin. Mr. Speaker, gano'n. Hindi natin, di ba, sino ba yung isa pang nadulas? Na hindi pa, si Barbers, na tungkol sa script. Only in the Philippines, sabi nga ni Johnny Alunday. Nirvana Site Channel, hello, kumusta? Palangga. Thank you. So ngayon, sinabi ka ni Attorney Vic, actually, sa interview ko, sa interview niya, na yung mga resource person dyan, okay, na iniimbitahan, mga kababayan, may mga karapatan yan. They have the right to remain silent. Sabi nga ni Attorney Vic, mga palangga, nakakademonyo na kasi yung nangyayari sa inyo dyan, palangga. Na merong protection dapat ang mga based on constitution natin sa Pilipinas, kahit naman sa Amerika may ganyan. Meron kayong rights against self-incrimination na ang pinapaliwanag dyan sa batas, which is narinig ko sa paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez, na yung mga resource person dyan ay hindi sila pwedeng tumistigo o kahit hindi lang dyan sa in aid of buwaka ng inang legislation na yan, in aid of of Honghang legislation. Hindi ka pwedeng tumistigo against yourself kahit sa korte. Na ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipahamak na sabi mo, ganito, ganyan. O mag-agree ako sa'yo dyan. Let's say yung mga buwaka ng ina sa Congress na yan. Ngayon, mga palangga, eto na nga yung larawan Larawan ng kabulukan. Okay? Bakit larawan ito ng kabulukan? Ang sabi niya ni Attorney Vic, na kapag inano mo, di ba? Pag sinight in contempt mo yung tao o yung mga resource person, magkakaroon na ng changes the way na mag-perform, pag magsasagot siya o magsalita siya dyan sa Congress, kasi sinight mo na siya ng contempt Ang sabi nga ni Attorney Vic, sino ba naman ang gustong makulong? So yung iba dyan, minsan napipili, yung ibang mga resource person, not only Attorney Zulaika Lopez, na magbabago talaga yung timpla mo kasi sino ang gustong makulong diyan sa House of Crocs, okay, House of Crocodiles, o yung iba pinapakulong pa nila sa Bilibid, di ba? I mean, as yung pagkinontempt nila. Tinalo pa nila ang korte. Ang korte kukulong ka lang kapag may hatol ka na. Pag convicted ka na. Kung si Franz Castro na binigyan siya ng constitutional rights niya na pwede siya mag-bail, kaya hanggang ngayon nandiyan pa yung buwaka ng inang yan. Ngayon, mga kababayan, ipinapaliwanag ng hindi lang si Attorney Vic, Attorney Marcoleta, mga magagaling na ating abogado, na yung ginagawa nilang pagko-contempt ng walang katuturan ay violation ng batas o ng konstitusyon. Binayolate nila ang karapatan nitong ating mga palangga. Now, let's talk about this tuwad ko.
Ito lang yung napanood ko, yung part na ito. Ito ha, yung adjong. Okay? Kasi, bakit nila kinontempt si Attorney Zulaika Lopez? Kinontempt nila dahil sa kadahilanan na sumulat ang Office of the Vice President sa Commission on Audit na huwag munang i-forward yung mga documents na hinihingi ng HUAD committee kasi hindi pa siya final. Okay? Eto, sabi nito, tingnan natin. Ngayon, mga palangga. Okay. So ngayon, in aid of law legislation, Sarat Ilong, sabi ni Amanda. Okay, ito yung naging conversation, okay? Ng ni Adyong. Ang sinasabi niya dito, hindi ko na pala babasahin yung buong conversation. Ang sinasabi niya dito, tinatanong nila si Attorney Zulaika na bakit nagpadala ng letter, okay? Nagpadala ng letter ang Office of the Vice President at hinihingi, kumbaga nag-request, ang palabas kasi nila ng Congress ay ina-undermine, okay? O hindi nirerespeto, o ang kanilang opisina or ang kanilang institusyon. Karespeto ba kayong mga inayupa kayo? Ay lahat kayo dyan bayaran. Kayo ay sunod-sunuran. Kayo ay walang mga prinsipyo. Dapat nga binubuwag na kayo eh. Kaya nga ako, I'm looking forward na sa susunod na mga na leader ay buwagin na yung Congress na yan. Dahil walang silbi yan. Habang kayo ay nagdurusa, naghihirap sa kalamidad na nararanasan kahirapan, sila ini-enjoy nila ang pera sa mga luxurious brands, houses, cars, and everything. Samantalang kayo, imol gihapon. Mahirap gihapon. Ang sabi dito ni Atty. Zulaika, sabi niya, I stand by the letter that was the position of the Office of the Vice President as stated in our position and in our letter to Commission on Audit. Okay? Kasi, ang sabi ni Atty. Zulaika doon, yun na nga, ito ay hindi pa tapos, kumbaga, yung kanilang mga dokumento o yung mga numbers doon na pinorward nila. O sabi pa niya, sabi niya, okay, ano pa sabi niya dito? Sabi ni Adjong, kasi pinipilit nila mga palangga na, kumbaga, pinipilit nitong Congress na ito na ayaw lang ayaw lang ng Office of the Vice President na maimbestigahan sila. Kumbaga, sinasuggest nila sa mga manonood na talagang yung 125 million ay napunta sa pangungurap. Okay? Yun ang gusto nilang i-portray. You know that already, di ba? Kaya nga sabi ni Attorney Lopez, sabi niya, I mentioned earlier, sabi ni Attorney that this letter by no means seeks, sabi niya, to undermine the power of Congress, okay, sabi niya, ulitin ko ha, sabi niya, Your Honor, we recognize, as I mentioned earlier, when this was asked, this letter by no means seeks to undermine the power of Congress to conduct inquiries in aid of legislation. But we feel that at the time, sabi niya, on the end of the Office of the Vice President, because there is still an ongoing audit investigation, we feel that it was not the right time to present or release such documents, sabi niya, because nothing is yet final. That is our position. But it does not, sabi niya, mean, sabi niya, to undermine the power of Congress. That is not the intention. Which is why, sabi niya, we also recognize the power of the Commission on Audit on all things involving audits. So, sabi niya, we requested them na wag muna nga i-forward. But it's still up to the Commission on Audit whether to grant a request or not. So, ito yung reason kung bakit, mga kababayan, ito yung reason kung bakit nila kinontempt si Attorney Zulaika Lopez. Ngayon, mga kababayan, ito yung eksakto sinabi ni pangalan nito, ni Castro. Sabi ni Castro. Noong tinanong natin during the budget hearing, ito si Castro, nag-aral ba ito? Mukhang, wala talagang alam, mukhang toddler, mukhang, kinder. Mukhang kinder lang ang inabot. Bakit ka mo? Sabi ni Castro, noong tinanong natin during the budget hearing of the OVP, did you remember that? May mga ganun ka siya. 2 linya lang ang sinabi niya, referring to Vice President Sara. So, hindi ako satisfied talaga. Hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin, sabi niya.
So sabi ni Castro, hindi daw talaga siya satisfied doon sa mga sagot ni Inday Sara. So kapag hindi sila satisfied, iko-contempt ka talaga. 'Di ba? Sabi nga sa konstitusyon na may karapatan na hindi sumagot ang mga iniimbestigahan o even resource person, even ang akusado, 'di ba? Na magsalita ng laban sa kanyang sarili. Pero diyan buwa ka ng inang mga convicted katulad ni Castro, katulad ng mga ungang sa Kongreso, pinipilit nilang sumagot ang mga resource person nila ayon sa gusto nilang marinig. Parang kulang na lang, gusto nilang sabihin na, oo, gumurgur ako. O yan na nga, si Paolo Duterte nga, inaano na nga kayo dyan eh. Binibigyan na kayo ng sagot na naaaliw kayo, pero nilalansi lang kayo. Gusto nilang marinig, oo, ginawa namin yan. Oo, ganun. Sino ba namang stupid na susunod sa mga gusto ninyo? Then going back dito, sabi ni Casa, pero kung di pa na-brought out itong letter na ito, yun nga, yung kanina binasa ko, na nire-request ng OVP na wag mo na i-forward itong mga dokumento na ito kasi hindi pa final. Dahil nga, they are undergoing investigation sa Commission on Audit. Di ba? Under investigation ng, ang daming nagpa-pop up na message, nawawala to yung binasa ko. Okay, so, under investigation pa sila. So, ibig sabihin, pina-finalize pa yung mga papel. O, sabi ng hayop, okay, dito talagang mukhang pangangatawan na ninyo na wala talaga kayong alam. Sabi nung ni Franz Castro. Alam mo, sa totoo lang, nagpapanggap itong mga to, akala mo magagaling. Hoy, Honghang, Castro, Adjong, lahat kayo mga buwakan ng ina nyo, hindi lang kayo wala kayong puso para sa Pilipino dahil ang utak ninyo saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha na nagpa-flaunt pa kayo, si Kimbo mo na nanahimik na. Saan kayo kumukuha ng pera kung ang sweldo nyo ay kakapiranggot lang dyan sa Kongreso? Mataas pa nga ang sweldo sa inyo ng mga nasa abroad, pero hindi kayang bumili ng Lamborghini, mga high-end cars ng mga Pilipino sa abroad. Even nurses, nurses or iba pa, di ba? Diyan sa Pilipinas, ang mga doktor, matataas din ang mga sweldo niyan, lalo na sa mga private doctors, pero hindi nakakabili ng Lamborghini. Hindi nakakabili ng matataas na mga klaseng mga sasakyan. Pero kayo, halos lahat kayo diyan sa Kongreso, meron kayong luxury cars. Kaya nga ewan ko sa inyo, mga palangga ko, mga Pilipino. O hayaan nyo na lang kayo magdidildil ng asin, samantalang ang mga buwakan ng ina sa Kongreso at Senado nagpapakasal sa ibang bansa, nag-renew ng kanilang mga vows sa ibang bansa, katulad ni Langka, katulad ni Ko, yung hayop na yan, lahat yung mga yan. Ang mga pera ninyo, dinadala ng mga ibang bansa, doon naglalampungan ang mga pangit, ang lahat ng mga yan, ng mga lahat na nang pwede kong ibato sa mga Anyway, iginigiit kasi nila na may kinalaman ito si Attorney Zulaika Lopez. Okay? Sa lahat ng mga binabato nila. Paano tayo nakakasigurado yung mga papel na pinipresent nila kung hindi pinwersa ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. para ilatag dyan ng Commission on Audit? Kasi lahat nga ito planado. Kaya ngayon, mga kababayan, itong si Castro na ito, kaya ngayon niya ay kinontempt niya si okay, sabi niya to, ito pa isang kabobohan ni Castro tungkol sa letter. Pero Mr. Chair, on the second paragraph ng kanilang letter, ang letter ni Atty. Lopez, nakalagay dito, we are the position that the subject subpoena should not be complied. Diba? For the following reasons. Kumuha lang si Castro ng, kasi sa akin po ang ibig sabihin ng should not. Should not. Sabi niya, are you commanding? Are you demanding? Sabi niya na gano'n. Should. Kasi sa akin yung should not. Ano ka yan? Kaya nga, diba, mga kababayan, ang sabi ni doon, ni Atty. Lopez, Your Honor, sabi niya, it is just really, sabi niya, it's really just a respectful request for them to consider our position. Hindi ibig sabihin na dinidiktahan ang Commission on Audit na i-undermine ang buong kadyutahan o buong kahunghangan ng Congress. Ang sinasabi ng Office of the Vice President na wag munang i-forward yan kasi hindi pa yan final yung figure na yan. So ngayon, mga palangga, paulit-ulit nila talagang, gustong ipakalat, kumalat na naman, dyan sa mainstream media, na ang, mga palangga, na ang confidential fund ay napunta sa wala. Nakita niyo kung gaano kawalang hiyang ito? Doon, yun lang po ang dahilan kung bakit nila kinontempt, di ba? Kinontempt itong si Atty. Lopez. Naka-convicted criminal. Sa akin po kasi, ang should not ay nagdidemand ka. Anong should not? Hindi dapat. Ang ibig sabihin, Castro, hindi should not kahit i-google mo yan. Kahit i-google mo, Danday.
I-google mo yan. Hindi ibig sabihin, magkaiba yung I demand sa I should not. Kasi sinabi niya, sa akin po kasi yung I should not ay, nagdi-demand ang Office of the Vice President. Mag-aral ka nga ng simpleng bukabularyo. I should not, hindi dapat ipasa ang mga dokumento dahil hindi pa ito final. Oh, tapos doon lang siya mga kababayan. Doon lang ang reason nila na kinontempt nila si Attorney Lopez